Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan. Alas 5 eksakto ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ikatlo sa buwan ng Abril, taong 2025. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning sa iyo, amigo. Musta po ang paglalakbay mo? Yes, good morning, Annie. Medyo marami tayong sasakyang nakasabay sa South Luzon Expressway. Pero pagdating ng Skyway, medyo maayos naman. Maluwag pa rin at maganda ang ating panahon. Annie, medyo mahangin. Very good. Pero yung init talaga kahit nasa kaninang umaga parang nakaramdam ako na mainit. Mainit mga kasambahay. Again, dun sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, mga kasambahay, dito po sa dinadaanan ko on a daily basis, approaching Balintawak, ay dalawa lang nakita ko na mayroon area na may road construction. Hindi ito tulad nung nakaraan na medyo madami. This time, dalawa lamang po. Ayan. So yung mga pupunta dito sa lugar na ito, mga kasambahay, wala pong problema. Ang daloy ng traffic ko papunta pong monumento. Ayan. Siyempre, Ani, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Bert Cerudo mula sa Dubai, UAE, para ihatid naman ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat at good morning sa iyo, Bert. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Habang nagpapatuloy ang House prosecutors sa paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inihayag ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang mga kahina-hinalang pangalan ng mga umano'y tumanggap ng confidential funds ni VP Duterte na itinuturing ng House Prosecution Panel bilang matibay na ebidensya laban sa Vice Presidente. Gayunpaman, tinawag ito ng pangalawang Pangulo na guni-guni lang. Pabayaan na natin sila sa kanilang guni-guni. Correct. It doesn't have to be yung paniniwala nila ay paniniwala din ng buong bayan. Paniniwala lang nila yun. Hataw Balita ngayon. Sa pagharap ni Finance Secretary Ralph Recto sa ika-4 na oral argument hinggil sa pinagsamang petisyon kontra sa paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation, tiniyak nito na handa ang gobyerno na ibalik ang pondo ng PhilHealth kung ipag-uutos ito ng Korte Suprema. Gayunman, nilinaw ni Recto na ang pagbabalik ng pondo ay maaaring makaapekto sa deficit target ng bansa kung gagawin ngayong taon. Suwestyon ng kalihim, maaaring isama ang pagbabalik ng pondo sa PhilHealth sa National Expenditure Program para sa taong 2026. Will the government comply with a ruling of the Supreme Court? Yes, and what will be what will happen to the government? Yes. After that? Naturally, if the government were to tell the executive to return the money, we will include that in the National Expenditure Program for 2026. If the ruling were for 2025, that will add a fiscal pressure to our deficit. And that would entail us not hitting our deficit targets this year. Hataw Balita ngayon. Sa bisa ng search warrant mula sa Regional Trial Court ng Muntinlupa City, sinalakay ng National Bureau of Investigation ang 3 bahay sa isang executive subdivision sa Alabang noong Lunes, March 31. 12 Chinese nationals ang naaresto sa operasyon at nakuha sa kanila ang 10 baril, mga bala, bulletproof vests, tactical knives at posas. Iniimbestigahan ng NBI kung may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ang mga naarestong suspect. Nakatakda silang sampahan ng kaso sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act at isa sa ilalim sa inquest proceedings sa Office of the City Prosecutor ng Muntinlupa City. Hataw Balita ngayon.
Tiniyak ng Department of Energy na may sapat na supply ng kuryente ang bansa para sa paparating na tag-init at halalan ngayong 2025. Ayon kay DOE Assistant Secretary Mario Marasigan, isinama na sa kanilang simulation ang epekto ng mainit na panahon at posibleng pagtaas ng demand sa kuryente. Sinimulan na rin ang DOE ang paghahanda sa mga pasilidad para sa halalan, kabilang ang pagbabawal ng maintenance ng mga planta 1 linggo bago at pagkatapos ng eleksyon. At sa ngayon po ay sufisyente ang ating supply ng kuryente at hindi po natin inaasahan na magkakaroon po tayo ng kakulangan sa ating pagbibigay ng serbisyo sa kuryente. Dapat po at patuloy po ang ating kagawaran ng enerhiya sa paggagawa po ng iba't ibang simulation at sitwasyon para po matugunan nga natin ang ating mga sitwasyon, lalo na po at pumasok na po ang tag-init o yung tag-araw, at pinaghahanda na rin po natin yung ating eleksyon na darating po ngayong 12 ng Mayo. Hataw Balita ngayon. Nananawagan si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na magtiwala at huwag magduda sa isinasagawang pagpapapirma ng mga nag-aabot ng Voters Information Sheet o VIS. Ayon pa kay Chairman Garcia, hindi niya ito magagamit sa anumang political at partisan purposes. Mayroon kasi silang natanggap na balita sa Caraga Region na nagbibigay umano ng babala sa mga botante sa pagpirma dahil sa umano'y maaari itong gamitin sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May mga kumakalat na huwag tatanggapin yung mga voters information sheet o wag pipirma basta-basta. Tanggapin ang BIS pero wag pipirma kasi daw baka gamitin sa impeachment o kaya sa People's Initiative. Wala pong ganon. Pagkatiwalaan nyo po ang COMELEC, yan po yung gagamitin natin para bayaran yung nagdi-distribute, sapagkat hindi po sila mababayaran kung hindi at wala kaming ebidensya na sila ay talagang nagpatanggap ng voters information sheet sa mga kababayan natin. Dagdag pa ni Garcia, mabe-verify ng mga botante kung lehitimo ang mga nagpapapirma dahil sa mayroon itong pagkakakilanlan, gaya ng identification card. Hataw Balita ngayon. Mahigpit na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ang agarang pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan sakaling dumating ang kalamidad. Ayon kay Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno, kailangan ding magplano ng long-term solution sa mga epekto ng malalaking kalamidad tulad ng lindol, kasama sa paghahanda ang mga earthquake drills at pagpapabuti ng komunikasyon sa mga ahensya sa oras ng kalamidad. Pinayuhan naman ni PBOX Director Teresito Bacolcol ang publiko na tiyaking matibay at earthquake resilient ang mga bahay at gusali upang maiwasan ang pinsala. So ang specific instruction siya lagi, number 1, kapag nagkaroon ng malaking insidente, dapat tuloy-tuloy yung pagtulong natin sa mga mamamayan bilang unang pagtugon kapag may mga kalamidad. Yan pinagbibili niyan. At pangalawa naman, lagi naming hanapan ng long-term solutions yung mga hindi natin maiiwasan na kalamidad. Hataw Balita ngayon. Sinuri ng Department of Public Works and Highways ang mahigit 21,000 pampublikong gusali bilang paghanda sa The Big One, isang lindol na may lakas na 7.2 magnitude o higit pa. Ayon kay DPWH Undersecretary Catalina Cabral, marami sa mga gusaling ito ang kailangan isailalim sa retrofitting upang umayon sa international earthquake standards. Patuloy rin ang pagsisikap ng DPWH na patibayin ang mga tulay, lalo na sa Metro Manila dahil sa kahalagahan nito sa ekonomiya. Babala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang The Big One ay maaaring magresulta ng mahigit sa 50,000 na pagkasawi at 100,000 na sugatan sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. As of to-date po, nakapag-assess na kami ng more than 21,000 public buildings na ito ay marami dito i-recommend na namin for retrofitting. Pero meron na rin kaming natapos na retrofitting. Ang ibig lang sabihin ng retrofitting ay iakyat ang kanyang standards para sa
international earthquake standards. Hataw Balita ngayon. Inaasahang maililikas na ngayong linggo ang 97 overseas Filipino workers na nasa Mandalay, Myanmar matapos ang 7.7 magnitude na lindol noong nakaraang linggo. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagpapatuloy ang kanilang mga hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipinong apektado ng sakuna. Inihahanda na ng pamahalaan ang mga bus na gagamitin ng mga OFWs upang makaalis ng Mandalay at makapunta sa Yangon kung saan sila ay may pansamantalang tutuluyan. Yangon has the majority of Filipinos, and of course they had some effect also, but apparently no injuries or casualties. Yangon, the embassy does not report anybody trying to get assistance or to be repatriated or so forth. Hataw Balita ngayon. Tinitingnan ngayon ng Department of Agriculture na gawing accredited ng Kadiwa program ang dating mga National Food Authority o NFA rice retailer. Paliwanag ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ito ay upang mapabilis ang distribution ng bigas sa mga pamilihan. Sa ganitong paraan niya, mas mabilis na maipamamahagi ang buffer stock ng NFA at masisiguro ang abot kayang presyo para sa mga mamimili. Nag-ikot din kami. Nakita namin yung mga ito NFA retailer pero marami nang alikabok hindi na pinapansin. So kung mabubuhay yung ganong sistema at sila ay magiging accredited kadiwa, di ba? Instead na meron pang farmer, DA, mag-aasikaso, FTI. Kung sila na mismo, meron silang pwesto, meron silang tao, merong network. So, yun, actually, nakita na yun ng DA, pinapag-aralan, na buhayin yung ganong sistema para ma-ensure natin na, kumbaga, accredited kadiwa sila. Allowed kasi ng batas that yung kadiwa can be supplier ng NFA. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Agriculture na mayroong sapat na supply ng isda ngayon sa bansa. Ito'y bilang antisipasyon sa posibleng pagtaas ng demand nito ngayong Lenten season. Kaugnay nito, ipinaliwanag din ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na normal ang bahagyang paggalaw ng presyo ng isda kapag ganitong panahon. Kasi pag dating ng Holy Week, demand naman yan. The demand dictates na nagkakaroon ng konting pagtaas, humihina yung consumption sa karne, but it's just only a few days lang. Titingnan namin yan. I-monitor din pag may mga unreasonable increases sa presyo naman. Normally, mga 15 to 30 pesos. Hataw Balita ngayon. Natukoy na ng Bureau of Fire Protection ang naging sanhi ng grass fire sa Taal Volcano Island noong Martes ng umaga. Sa assessment na ginawa ng BFP, Philippine Coast Guard at PDRRMO Batangas, nadiskubre na nagmula umano ito sa naiwang apoy na ginamit sa pagluluto sa may lakeshore bandang southern portion ng Volcano Island. At dahil sa tuyong damo ay mabilis na kumalat at lumawak ang apoy. Tinatayang umabot na sa 8 hektarya ng lupa ang nasunog. Wala namang naiulat na structural damage, injury at pinsala sa wildfire habitat ang nangyaring sunog. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development sa publiko hinggil sa isang peking cash at bigas distribution program na kumakalat online. Ayon sa ahensya, walang card program na namimigay ng 5,000 pesos at 10 kilo ng bigas, taliwas ay pinapakalat na impormasyon sa social media. Hinimok ng DSWD ang publiko na huwag basta maniwala sa mga post na hindi mula sa kanilang official Facebook page at i-report ang anumang kahina-hinalang impormasyon sa kanilang opisyal na hotline o email. Inaprubahan ng Estados Unidos ang pagbebenta ng 20 F-16 fighter jets sa Pilipinas upang palakasin ang depensa nito laban sa banta ng China. Sinabi ng Department of National Defense na wala pa silang natatanggap na opisyal na abiso kaugnay ng kasunduan.
Patuloy namang pinagtitibay ng Estados Unidos ang ugnayang militar nito sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Hataw Balita ngayon. Binigyang linaw ng sandatahang lakas ng Pilipinas na ang mga utos ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Northern Luzon Command nitong nakaraang Martes ay para sa kahandaan at hindi tugon sa isang agarang banta o pagsailalim sa heightened alert. Partikular na binigyang diin umano ni General Browner ang paghahanda para sa non-combatant evacuation operations upang matiyak ang kaligtasan ng mahigit 250,000 OFW sa Taiwan sakaling lumala ang sitwasyon. Patuloy na nagsasagawa ang AFP ng estratehikong pagpaplano upang matugunan ang iba't ibang banta sa seguridad alinsunod sa kanilang mandato na nakabatay sa saligang batas. Hataw Balita ngayon. Hindi pa naman nakararamdam ng tensyon ang mga Pilipino nagtatrabaho ngayon sa Taiwan kasunod ng bantang pananakop ng China. Subalit mariing kinundina ng Taiwan ang pagsasagawa ng China ng military drill sa paligid nito. May humahataw na balita si Paulo Dazal. Hataw Balita ngayon. Kinundina ng Taiwan Ministry of Foreign Affairs ang patuloy na pagsasagawa ng military drills ng People's Liberation Army Eastern Theater Command ng China sa palibot ng bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng MOFA na ang ginagawa ng China ay naglalagay lamang ng panibagong hamon sa rules-based international order at seryosong inilalagay sa alanganin ang kapayapaan at kaayusan sa Taiwan Strait at sa buong rehiyon. Mariing panawagan ng MOFA sa China na itigil na nito ang anumang military provocation sa paligid ng Taiwan. Ayon pa sa MOFA, bilang responsabling miyembro ng global community, magpapatuloy ang pamahalaan ng Taiwan sa pakikipagkasundo sa mga bansang may kagaya niya ng pag-iisip na pangalagaan ang pangdaigdigan at regional na kapayapaan, pag-unlad at pagbabago. Samantala, kasunod ng ulat ng planong pananakop ng China sa Taiwan, ang ilang Pilipino doon ay kampante pa rin dahil wala namang ibinababang babala o senyalis ng paghahanda ang Taiwan government. Hindi naman po kami nagkakaroon ng parang announcement na wala kaming pasok dahil sa pangyayaring to. Sa ngayon po, parang wala naman po akong napapansin na nagpapanik ang mga kababayan natin dito. Kung sakali man po na talagang i-implement po nila ang aming paglikas, sa totoo lang po wala rin naman po kami magagawa. Kung sakali man pong mangyayari po yung paglikas po ng mga Pilipino po dito sa Taiwan, ang sa amin lang po mabigyan po kami ng maagang impormasyon para magawa po namin kung ano po yung dapat namin gawin. At kung sakali man po na mangyari, nalulungkot din po kami gawa nung naghahanap buhay din po kami dito. Ayon sa tala ng Manila Economic and Cultural Office o MECO, sa pagpasok ng 2024, aabot sa nasa 160,000 ang mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho dito ngayon sa bansang Taiwan. Paulo Dazal, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Bert Cerudo mula sa Dubai, UAE. Magandang umaga. Mawawalan ng trabaho ang ilang manggagawa ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC. Samantala, isang hukom naman ang humarang sa pagpapatalsik ng administrasyong ng Trump sa mga federal employees na nasa ilalim ng probation. Ito ang umahataw na balita ni Kat Carriedo. Hataw Balita ngayon. Nakatakdang mawalan ng trabaho ang nasa 2,400 empleyado ng Center for Disease Control o CDC. 18% ito ng kabuuang staff ng ahensya. Ang layoff ay bahagi ng malawakang pagbabawas ng budget ng Department of Health and Human Services ng Estados Unidos. Nakatanggap ng reduction in force notice ang mga siyentipikong nasa tobacco control, injury prevention, workplace safety, birth defects, reproductive health at substance abuse.
Ang ilan sa kanila, agad na epektibo ang terminasyon sa trabaho. Ang ilan naman ay nasa ilalim ng administrative leave hanggang Hunyo. Ang iba ay hindi na makakapasok sa opisina habang ang ilan ay pwede pa rin pumasok. Ayon sa administrasyon, masyadong naging malawak ang saklaw ng CDC na dapat sana ay iukol lang sa infectious disease. Ngunit may mga ulat na naapektuhan din ang mga dibisyon ng infectious disease, kabilang ang nasa HIV prevention at tuberculosis containment. Samantala, hinarang naman ng isang federal judge ang pagpapatalsik ni US President Donald Trump sa libo-libong manggagawa na nasa probation sa 18 estado at Washington, D.C. Ayon kay US District Judge James Bredar ng Baltimore, Maryland, kailangang sumunod sa mga alituntunin ang administrasyon bago sila magtanggal ng maraming empleyado ng gobyerno. Hindi umano nagsabi ang administrasyon sa mga estado at local government bago ito nagtanggal ng nasa 24,500 na tao noong Pebrero. Ayon kay Maryland Attorney General Anthony Brown, hindi rin totoo na pangit ang performance ng mga natanggal sa trabaho gaya ng sinasabi ng administrasyon. Una nang pinuna ni Judge Bredar na iligal ang pagpapatalsik sa 18 ahensya at iniutos na ibalik ang mga ito sa trabaho, ngunit maaaring abutin pa ng buwan ang pagresolba sa mga kaso. Nagpasa naman ng apil ang administrasyon ukol sa desisyong ito. Kath Carriedo, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Kinumpirma ng US government officials na nagpadala ito ng karagdagang warplanes sa Middle East. Sa gitna ito ng pag-igting ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ito ang umatikabong balita ni Cres Pugaban. Hataw Balita Ngayon. Kinumpirma ni US Defense Secretary Pete Hegseth noong Martes na nag-reinforce ang USA military ng pwersa nila sa Middle East sa pamamagitan ng pagdadagdag ng warplanes sa rehiyon. Hindi dinetalya ng Pentagon kung ano ang mga aircraft ang dineploy at ang eksaktong lokasyon ng mga ito. Samantala, nagpanta naman si US President Donald Trump sa Iran ng pagbobomba at pangalawang taripa kung hindi makikipagsundo ang Tehran sa Washington hinggil sa nuclear program nito. Ayon naman kay Ayatollah Ali Khamenei, Supreme Leader ng Iran, na makakatanggap ng matinding dagok ang US kung itutuloy ni Trump ang kanyang mga banta. Sa kanyang termino noong 2017 to 2021, inalis ni Trump ang US mula sa isang kasunduan sa pagitan ng Iran na naglagay ng mahigpit na limitasyon sa pinagtatalunang nuclear activities ng Tehran kapalit ng sanctions relief. Cres Pugaban, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Magdudulot ng taggutom sa Gaza Strip ang nagpapatuloy na blockade ng Israel. Samantala, umabot na sa mahigit 50,000 Palestinian ang nasawi. Ito ang umahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita Ngayon. Nahaharap sa matinding kakulangan ng pagkain ang Gaza matapos magsara ang mga panaderya dahil sa blockade ng Israel sa Gaza Strip. Nagbabala naman ang Palestinian Civil Defense na maaari itong humantong sa matinding taggutom ang Gaza Strip na ngayon ay nasa 31 araw na mula nang magsimula ang pagharang. Ayon sa Israel, mayroon pang sapat na supply ng pagkain sa Gaza, ngunit pinabulaanan ito ng United Nations. Lahat ng panaderya ay napilitang nagsara, kabilang na ang 25 World Food Program dahil na rin sa kakulangan ng supplies nito. Bukod sa pagkain, paubos na rin ang supply ng tinapay, harina, medical supplies, gasolina at cooking gas. Samantala, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa mga pag-atake ng Israel sa Gaza. Ayon sa Gaza's Health Ministry, umabot na sa 50,399 ang kumpirmadong patay, habang 114,583 naman ang sugatan. Gayunpaman, ayon sa Government Media Office, 2 buwan na ang nakalipas mula nang umabot sa 61,700 ang bilang ng mga nasawi, kung saan libo-libo ang nawawala at pinaniniwala ang patay na. Imelda Andrada, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon.
Maghahain ang Labor Party ng mungkahi sa taunang pagsusuri sa pasahod ng Fair Work Commission. Layo nitong himiling ng mataas na sahod para sa mga manggagawang tumatanggap ng minimum at award rates. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Sa pagsusumite ng Labor Party ng panawagan upang itaas ang sahod ng mga mabababang sahod na manggagawa sa Australia. Hindi lamang ito makikinabang sa kanila kundi pati na rin sa 2.9 milyong award workers. Layunin ng partido na matiyakang isang economically sustainable real wage increase para sa kanila. Kasabay ng kanilang political campaign. Isinusulong ng Labor Party ang pagpapalakas ng workplace relations bilang bahagi ng mas malawak na mga layunin ng partido para sa bansa. Kabilang dito ang pagpapakita ng malinaw na pagkakaiba ng kanilang mga polisiya kumpara sa coalition. Karaniwang iniiwasan ng coalition ang paggawa ng mga partikular na mga mungkahi sa Fair Work Commission, maging sa gobyerno o sa oposisyon. Sa halip ay nakatuon sila sa private sector investment at economic growth. Samantala, nakatakdang magbigay ng talumpati si Shadow Treasurer sa National Press Club upang ipahayag ang isang bagong patakaran na magtatatag ng bagong ahensya sa loob ng Treasury na layong pasiglahin ang pamumuhunan ng pribadong sektor. Ayon sa pahayag ni Mr. Taylor, ang Investment Australia ay isang structural reform na magpapababa ng mga gastusin at magpapadala ng malinaw at pangmatagalang mensahe na bukas ang Australia para sa negosyo. Sa kabila nito, ang Fair Work Commission ay may kapangyarihan na magdesisyon nang hindi maiimpluwensyahan ng politika o ano paman sa pagpapatupad ng pagtaas ng sahod ng manggagawa. Ayon kay Employment Minister Murray Watt, isang hamon para kay Peter Dutton at sa coalition ang pagsusulong nilang pataasin ng sahod ng mga manggagawa sa Australia dahil deserve umano ng mga award workers ang pay increase upang makasabay sila sa pagtaas ng cost of living pressures sa bansa. Ang kasalukuyang minimum na sahod sa bansa ay 24.10 Australian dollars kada oras, nakatumbas ng 758 pesos. Ang karamihang bilang naman ng award workers sa bansa ay mga kabataan na mas marami ang kababaihan kaysa sa kalalakihan sa industriya ng retail, hospitality at care sector. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Magandang araw. Base sa naging investigasyon ng Bureau of Fire Protection, umabot sa mahigit 11 million pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng sunog sa nangyari naman sa isang public school sa Albay. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita ngayon. Bagamat walang naiulat na nasaktan sa nangyaring sunog sa Gabaldon Building ng Kamalig North Central School sa Salugan, Kamalig, Albay nitong nakalipas na madaling araw ng Martes, sinabi ng Bureau of Fire Protection Kamalig na umabot sa 11.4 million pesos ang halaga ng natupok na apoy. Sa ginawang pag-aaral ng BFP, ang gusaling nilamon ng apoy ay may sukat na 869.56 square meters na pawangyari sa light materials. Aminado ang ahensya na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa kanila ang dahilan ng pagkakasunog ng Gabaldon Building, pero nakahanda umano ang Albay Schools Division Superintendent na magpaabot ng tulong sa Kamalig North Central School. Umabot sa 221 learners ang apektado, pangunahing na ang 5 sa grade 5 classes at isa naman sa grade 6 class. Katumbas ito ng 175 estudyante mula sa grade 5 at 46 na estudyante naman sa grade 6. Magsisilbing temporary relocation site ng mga batang nasunugan ang Kamalig Training Center na ipinahiram ng local government unit ng Kamalig. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ginunita sa lalawigan ng Bataan ng ika-237 taong kaarawan ng kapanganakan ni Francisco Balagtas. Si Mel Aquino, humahataw. Hataw Balita ngayon. Ipinagdiriwang tuwing ikalawang araw ng Abril ang araw ni Balagtas at pinagtibay ito sa bisa ng proklamasyon bilang 764 taong 1977 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel B. Ramos.
Idiniklara rin ang non-working day sa lalawigan ng Bataan sa bisa ng proklamasyon bilang 830 taong 2025. Nag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Gat Francisco Baltasar o mas kilala bilang Francisco Balagtas sa Hardin ni Balagtas sa Orion, Bataan ang mga kinatawan ng Komisyon sa Wikang Filipino. National Commission for the Culture and Arts o NCCA, Department of Education, kinatawan sa bayan ng Orion at pamahalaang panlalawigan ng Bataan bilang hudyat sa pagsisimula ng pagdiriwang. Ang pagdiriwang ay pinamagatang mga aral ni Balagtas tungo sa pambansang pagkakaisa at kaunlaran. Dito inalala ang naging ambag ng manunulat. Paalala ni Balagtas ang kahalagahan ng pagninilay, ng pagsusuri at higit sa lahat ng pagkakaisa. Sapagkat ang wika ay hindi lamang salita. Ito ay daluyan ng ating pagkatao, kultura at dangal bilang Pilipino. Nawa ay panatilihin po natin sa ating mga puso at damdamin at isabuhay ang mga gintuang pamana ng kanyang iniwan sa pamamagitan ng kanyang mga akda, ang kahalagahan ng pagpapanatili at pagsusulong ng panitikang Pilipino hindi lamang sa ating kasulukuyang henerasyon, kundi sa mga darating pang salinlahi. Narito po siya sa lugar na ito. So sa gitna ng hirap ay nakakapagbigay po ng pag-asa at ng pagtitiwala po sa ating Panginoon na ang lahat ng ito ay nalalagpasan po ng bawat isa. At iyon po yung isa sa mga aral na binabahagi po sa atin ni Balagtas na kanya pong iniwan sa kanyang mga akda. Si Balagtas ay pinanganak sa Bigaa, Bulacan noong ika-2 ng Abril taong 1788 at pumanaw noong ika-20 ng Pebrero taong 1862 sa Udyong na ngayon ay Orion, Bataan. Sa katauhan ni Francisco Balagtas, isinilang sa Panginay, Bigaa, Bulacan at pumanaw sa Bataan. Marami siyang inakda, ngunit sa kasamaang palad ay nangasunog. Gayunpaman, mapalad pa rin tayo dahil may namana tayong Florante at Laura, isang awit, at Orosman at Sapira, isang komedya, at ng isang sainete. Kami po sa Department of Education ay amin pong isinusulong ang community of unity because there is unity in diversity. Umasa po kayo na sa mga aklat na ipinagkaloob niyo sa amin ay amin po itong gagamitin pang lalo upang lalo pong payamanin ang pag-iisip at kaalaman ng ating mga mag-aaral, lalo po sa henerasyon na ito sa bagong Pilipinas upang sila po ay magsilbing inspirasyon, maging mamamayan na may takot sa Diyos at pagmamahal sa bansa. Sa paggunita sa ika-237 kaarawan ni Francisco Balagtas ay ipinagdiwang at sinariwa sa lalawigan ng Bataan ang napakahalagang kontribusyon sa panitikan at wikang Pilipino ng kanyang mga akda, lalo na ang Florante at Laura na patuloy na pinag-aaralan sa kasalukuyang henerasyon. May humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isinusulong ngayon sa lungsod ng Cadiz sa Negros Occidental ang rooftop farming system na magsisilbing modelo para sustainable agriculture at urban greening sa probinsya. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita ngayon. Isinusulong ang sistema ng rooftop farming sa Cadiz City sa Negros Occidental bilang isang modelo para sa pagpapanatili ng agrikultura at pagpapalago ng urban greening. Bahagi ito ng mga inisyatibong nagbigay daan upang tanghaling kampyon ang lungsod sa Northern Negros City sa kompetisyon para sa pinakamahusay na booth ng lokal na pamahalaan. Base na rin ito sa Republic Act 9003 sa katatapos lamang na 29th Panaad sa Negros Festival. Ang makabagong sistema ng pagsasaka na ipinatutupad ng LGU ay itinampok sa linggo ng pagdiriwang bilang Cadiz City Green Roof, kung saan itinanim ang upland kangkong, spring onion, garlic, RC27 rice, lechugas, pechay, kamote at alugbati.
Ayon sa local government unit ng Cadiz City, ang eco-friendly na rooftop garden ay hindi lamang isang espasyo para sa exhibit, kundi isang sustainable agricultural design na magpapakita ng commitment ng lungsod sa pangangalaga sa kalikasan. Sinabi rin ng LGU Cavite City na isinusulong nila ang rooftop farming system para ipakita kung papaano maaaring gamitin ng lungsod ang bakanting espasyo para sa pagtatanim ng pagkain at pagsusulong ng pangangalaga sa kapaligiran. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Matinding bakbakan sa volleyball court ang nasaksihan muli sa Paco Arena. Sa pagpapatuloy ng liga, ipinamalas ng AP Lady Gunner, PhilHealth Consulta Health Insurers at Comelec Superjets ang kanilang galing, kaya matagumpay nilang nakuha ang panalo sa unang round ng UNTB Volleyball League Season 3. Si Jed Neresina, humahataw. Isang precision strike, nakuha agad ng AFP Lady Gunner ang target nilang panalo kontra DFA emissaries. Walang inaksayang pagkakataon ng AFP matapos nilang pataubin ang DFA sa isang mabilisang 3-0 sweep. Sa unang set pa lang, agad nang ipinakita ng Lady Gunner ang kanilang pagiging back-to-back champions sa score na 25-13. Sinubukan ng emissaries na bumawi sa ikalawang set, ngunit hindi nila napigilan ang matinding plays ng AFP at natapos ito sa score na 25-22. Pagdating ng third set, tuluyan nang tinapos ng Lady Gunner ang laban sa score na 25-15. Yung performance ng mga imports, so maganda yung kanilang pinapakita. Kaya nakuha nila yung game ngayon. Tsaka sa tulong na rin ng mga regular, so malaki yung yung contribution nila, kaya nanalo sila sa game nila. Para naman kay DFA coach Jose Marie Reyes, lamang din talaga sa experience ang kanilang naging kalaban, kaya nahirapan silang makakuha kahit isang set. Advantage din kasi ng kalaban namin is almost everyday din sila nagtitraining, kami once a week lang. So experience, pangalawa, then pangatlo, mga veterano. Yun, mga veterano yung kalaban namin. Kami, kumbaga, mga bata pa. Gandang floor defense. Tira Terta doon. Dalawang rookie team naman ang nagharap sa Game 2, kung saan hindi naging madali ang laban ng PhilHealth Consulta Health Insurers kontra NCMH Wellness Warriors. Ngunit napagtagumpayan ito ng PhilHealth at tinapos ang game sa score na 3-1. Sa unang set, nagpakita ng determinasyon ang PhilHealth nang makuha nila ang panalo sa score na 26-24. Pero bumawi agad ng NCMH sa ikalawang set nang maagaw nila ito sa score na 22-25. Sa ikatlo at ikaapat na set, hindi na pumayag ang health insurers at tinapos na ang dalawang set sa score na 25-21 at 25-19 na nagsara sa laban. Sa preparation, una-una yung positioning nila sa defense and also sa offense. Then meron kaming changes ng konti sa position ng players na nasa loob sa offense. Kaya nakapag-adjust na ng maayos. Para naman sa Wellness Warriors, bilang rookie team, kailangan pa nilang magpalakas ng stamina bilang paghahanda sa susunod pa nilang laro. Kasi nga first time namin sumali, siguro kulang pa talaga yung training kasi may mga trabaho. Then yung imports namin may mga trabaho din. Kita naman natin yung game ngayon, kapos talaga. Kulang ang stamina. Siguro focus ulit kami sa training, then palakas ng stamina para sa mga susunod pang games makuha na namin.
match, hindi nagpatinag ang Comelec Suffragettes sa pagsisimula ng kanilang kampanya matapos nilang makuha ang 3-0 win laban sa NHA Home Masters. Mula umpisa hanggang dulo, kumamada ang Suffragettes gamit ang kanilang solido at mahusay na pagbuo ng plays, kaya natapos agad ito sa score na 25-20, 25-12 at 25-23. Ngayon kasi ang medyo yung mga imports nila malakas pumalo. May iba't iba klase, may yung variety ng attacks nila. Iba-iba, hindi madaling basahin. So nag-prepare lang kami sa defense kung paano umatake yung imports. At the same time, hard service sila mabigat. So kailangan din namin pinag-aralan namin yung first ball namin. Bigumang makuha ang panalo, nakikita na ni NHA Coach Albert Babiera na nagbubunga ang trainings na kanilang ginagawa. Laro namin error yung laging mali namin dahil dumidikit na ang score. Nagkakamali kami sa error palagi. Yung siguro yung sa susunod na game namin, yung ginagawa namin nung laro namin ngayon sa Comelec, yun din ang gagawin namin sa susunod naming game. Kaya lang less error na. Nakukuha na namin yung receive, yung ibang yung coverage. Yun, practice pa lang. Totally more practice pa para makuha namin yung dalawang game namin. Sana manalo kami doon. Abangan ang susunod na match schedule ngayong darating na linggo, April 6, live pa rin sa Paco Arena. Maghaharap sa Game 1 ang NHA Home Masters laban sa NCMH Wellness Warriors. PhilHealth Consulta Health Insurers kontra DFA Emissaries sa Game 2. At BFP Lady Firefighters laban sa Comelec Suffragettes sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Meresina, humahataw sa balita ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 9 na po tayo. Mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Ayan, habol natin yung nanay ni Sis Josa. Good morning, Sis Joy. Get well soon. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na ng nag-iisang public service channel. Kaya, tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Ecclesiastes Kapitulo 7, Talatang 9. Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban, sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-3 sa buwan ng Abril 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy.
At dito sa UNTV at UNTV Radio Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.